Alright, mga ka-GSS, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa isang makabuluhan kwentuhan at sana'y ka-inspire para sa inyong lahat. At ang makakasama natin ngayon, malapit sa puso ko ito eh. Malupit na photographer, isang kaibigan at saka, alam yon, kasama sa industry, sa wedding industry. Diyos, gusto kong kwentuhan mo kami kung paano ka nagsimula. First, I never really thought na magiging photographer ako. Nung bata talaga ako, pangarap ko maging piloto. As in, Piloto? very big dream. Like, Wow. impossible. Pero I know na mahirap kami. I grew up with my parents na, tama lang, hindi naman yung tipong hindi makakain. Aha. But I grew up with the background with my mom na photographer. Wow. So yung mami mo, talagang photographer na sa family? Professionally photographer? Yun ang hanap buhay. Ilang taong ka nung nakahawak ka ng unang camera? Well, there's a lot of funny story before I admit today that I hold the camera. Okay. Behind anybody, I've already hold the camera without knowing them. So, mga ilang taong ka nito? So, yung mama mo, nasa school ka, nag-aaral ka pa siyempre noon. Elementary ako nang nakikita ko na, I mean, yun na yung trabaho ng mama ko. Oo. As our, daily bread. Ano yan? Focus lang yan sa mga, siyempre, karamihan photographer, kahit naman siguro saan. Dati Noon kasi, sa birthday, una sa birthday, magsisimula yung birthday, tapos yung iba sa school, sa graduation and everything. So, yung mami mo, nag-list ba siya ng isang no, that time, kami lang yung parang may camera, kumbaga. Okay. So, Doon sa lugar nyo? Oo. So, everything covered. Kahit anong event. Graduation, birthday, wedding, kahit ano. Patay kasama na yan. It's part of it. Okay. But, yun na, I remember, film pa naman, di ba? Film pa noon. May darkroom na tinatawag, which is, I don't know what is darkroom, but nakikita ko yung nagpa-process sila ng i-develop. Wow. Kasi yun yung ginagawa ng lolo ko. Oo, tama. Nung araw, ganun pa talaga yung ginagamit Pero nila. hindi ko alam yun, kung ano ibig sabihin So, noon. mga ilang taong ka nito? Elementary. Mga elementary, which is Ewan ko kung anong taon ba yung elementary. 10, di ba? Oo, parang, basta maliit pa ako, nagising na ako sa ganun. Okay. Nandoon part ako na maghahanap ka ng picture using the negative na sisilipin mo. So, nung bata ka noon, obviously, hindi mo pa alam yon, na hindi mo pa naiintindihan masyado. So, kailan nag-start, mga ilang taon ka na nag-start yung actual na, yung mami ko nagpipicture. Pero nung bata ka, obviously, mayroon ka sigurong curious lang, parang ganon, di ba? So, Mine is not interest, but it's more curiosity. okay. Kasi ang nangyari noon, while my mom na umalis siya, may pinipicturan siya, for example, binubuksan ko na yung cabinet na patago. Okay. Kasi gusto ko makita ano ba talaga yung camera. Mhm. So, andoon yung mga vintage camera, yung mga ginagamit pa niya, pero para sa akin vintage kasi alam mo yung solid pa, leather pa yung niya. Yeah. Ang ginagawa ko, hindi alam ng mama ko to, kinukuha ko siya, tapos sinisilip-silip ko, naku-curious ako kung ano ba talagang nagagawa nito. Okay. Pero hindi yun ibig sabihin interesado akong matuto. Naku-curious ako kung ano ba talaga ginagawa nito. Okay. So, hindi alam ng mama ko yun, ginagawa, binubuting-ting ko. Hanggang recently ko lang inadmit sa kanya, ma, did you know na ganito ginagawa ko sa mga kamera mo dati? Ilang taon ka na nung sa tingin mo na pwede palang yung unang-unang na nagkaroon ka talaga ng interesado ko gawin to? Nagtanong ka na sa mami mo o paano yun? Noong nagkaroon ako kasi nag-work ako sa Saudi Arabia 2002, bumili ako kasi lagi ko inisip mama ko eh. Okay. Bumili ako ng camera para sa kanya. After ng school, grade school, which is elementary, high school, wala pa. Wala, pero nakagamit ako ng camera. So yun yun. Pero wala yung akong gusto kong interest. malaman. So gumamit ka ng first camera ever, high school ka nun? Yung pinagamit na sa yung camera ng mami mo? Yes, high school. Nagpicture ka na nun? Nagpicture kami kasi ganito yun. Graduation, sobrang busy. Ako naman, masaya akong tumulong kami, mama. Iwan ko, parang masaya ako. Bibigyan niya akong camera. Basic lang. Ganito gagawin mo pag ilang tao. Tapos yung focus noon, alam mo yung bilog na kailangan magpo-focus yun. Yeah. Manual eh. Film. Tuwang-tuwa ako. Picture ako graduation. For some reason, sabi ng mama ko, maganda naman yung mga shots ko. Although, hindi ko alam. Pero wala akong pakialam doon. Ang sa akin lang, enjoy lang ako. Tama. Proud ako na nagpipicture Binayaran ako. ka ba ng mami mo? Hindi.
Actually, hindi ko na iniisip yun nung bayad. Ang sa akin, alam mo yung ang yabang ko may hawak kong kamera, kami lang may kamera. Yun ang feeling ko. Okay. So, I don't think about money. Meron kaming kaibigan, siya naman tagalista. Kung sino yung nagbigay. Kasi may deposit eh. Tama. Ganun ang style dati. 20, pangalan, sulat, picturean ko yan. Ganun ang ginawa namin. Okay, so high school, nakahawak ka ng camera, obviously, that's the first time ever nung nakahawak ka ng camera na talagang, well, yung mga shot mo ba nagamit ng mami mo? Hindi naman na. Wala naman akong bad feedback, so ibig sabihin nagamit niya. Nagamit niya yun? Oo. Okay, so after noon, obviously, dumaan yung mga panahon na yun. Mga ilang taon mo ginawa to? Dire-diretso ba to? Every graduation yun, tutulong ako. So mga anong year ka ng high school noon? Second year? First year? Ang nangyari, natigil yun, lumipat ako ng Tagbilaran sa city. Doon na ako nagpatuloy ng high school. Okay. So, ang nangyari naman doon, na-continue yung pagpipicture ko kasi ito yung nangyayari. Sa CAT, ayaw ko nang kakalbuhin ako. Sabi ko, ma, dahil may experience lang ako, ma, may isang excuse. Pwede ko bang hiramin yung isang camera mo? Kasi mag-photographer ako. Okay. Instead na tatayo-tayo ka sa mainit doon, upo ka na lang gilid sa mga official. So pinicturean mo yung mga nag-ROTC instead na sumali ka mismo doon sa nag-ROTC? Yes. So that time, so obviously nag-improve na yung skill mo. Pero yung interest mo, nung unang-una, obviously nung first time na mag-graduation photos kayo, di ba? Wala pa, hindi pa masyado. Ang sayo lang doon is you can use this for your excuse. So nung ROTC, parang fourth year na ba yan? Fourth year high school o third year high third school? year. Third year high school mag-start. yata. So nag-start ka na, mag-picture ka na, imbis na gusto mong sumali doon para kalbuhin ka, hindi ka na lang sumali. So, mas gusto mo, mas pinili mo mag-camera ka na lang. So, tapos noon, nag-aral ka ng anong kinuha mo palang course? Related ba sa photography? O dito na sa UK, nag-aral ako. Ng photography. Pero so, ibig sabihin, yung tinapos mo sa eskwelahan, Hotel and Restaurants Management. So, ang layo, di ba? Malayo. Photography, tapos hotel okay. Pero ang pagpa-picture ko noon, nagpapatuloy yon dahil parang nagiging proud ako kasi every time na i-release yung mga photos namin, yung sa akin talaga lagi nasa top. Kasi madami kami eh. Okay. Submit kami ng photos ngayon, pa-develop namin, submit namin. Every time na i-publish yung mga photos, yung sa akin talaga nasa top. Wow. Bakit? Kasi yung kamerang gamit ko, ako lang yung gumagamit ng professional camera. Karamihan, yung mga, alam mo yung maliliit na parang disposable. Or meron mang iba, pero hindi ganun ka-high-end sa ginagamit ko. Kasi naalala ko lang nung bata ako sa film, 'di ba? Parang 24 yata 24, 36, may 12 pa. Oo. So yun 4G. Paano ka napunta dito sa photography? So obviously, HRM ako, nag-aral ako sa hotel. Okay. I mean, nagtrabaho ka sa hotel. Oo. Mga ilang taon nakikita ko yung mga photographer ba, I never thought na, gusto kong maging ganyan ako. No. Okay. Hindi ako naka-interest. Ang alam ko lang, mama ko nagpipicture din. Pero hindi so yung mami mo talagang tuloy-tuloy siya doon sa career ng photography hanggang kailan to tuminto? Nung nag-retire Actually, na siya? Recently lang nahinto nung talagang hindi na niya kaya na may high blood. So talagang dire-diretso yung sa kanya? Oo, hanggang kahit marami ng marami pa rin kumukuha. So sa pamilya nyo, mami mo nagpo-photography, yung mami mo ba, yung grandfather sa relationship nyo, sa mga kamag-anak nyo ba, mayroon pang... Ang si mama lang yung talagang nakakuha sa Anyway, so parang namana mo sa nanay mo to, siguro, no? Oo. So after ng college, kwentuhan mo naman kami, so napunta ka ng... Trabaho ko sa hotel, tapos after ng hotel, ano nangyari? So, nangarap ako mag-abroad. So, nakapasok ko sa Saudi Arabia. I was a personal butler of the brother of the queen. So, mga royal family. Pag mag-abroad ka kasi, alam mo kasi mas malaki kita kaysa local. So, obviously, para sa'yo, malaki yon time na yon. Absolutely, oo. So, tapos Saudi, ilang taon ka naman doon? 4 years ako, magpa 5 years ako doon. So, nagpunta ka ng Saudi, which is nasa royal family. Nagtatrabaho ka, butler ka doon. So, which is wala na naman kinalaman sa photography. Diba? Zero. As OFW yun, nung pumunta ka doon, OFW ka siyempre. That's right. Oo, nakakontrata ka sa kanila. So, paano ka napunta ng UK? So, ganito nangyari yun. Namatay si King Fahad 2005. So, nung namatay si King Fahad, siyempre iba na yung kasi hindi kami umasa sa sahod namin dati. Ang sahod namin kinakalimutan. Ganun kalaki yung pamimigay ng... Ay, yung tip. Yung king. Okay. Pag nagbiyahe kami, they will give you money. So, namatay si King Fahad 2005. So, sabi ng manager namin, so, you guys can stay, you still have wages, and then, personal butler naman ako ng brother ng queen. So, nandun pa rin yung brother ng queen. Then, yun na, sabi ko, parang hindi iba na yung takbo eh. Kasi sahod na lang natatanggap namin. Tapos, halo na yun, may homesick. Alam mo yung umaabot na sa ganun kasi, una kasi, parang nag-i-enjoy ka pa kasi nag-travel kayo lagi. Pero nung namatay si King Fahad, iba yun yung nagiging sistema.
So, I end up na sabi ko, parang gusto ko sa ibang bansa. Which is nasa Saudi ka na, nangangarap ka mag-Europe. Oo, but it's not actually, I'm not decided to be in Europe. Kasi ang dami kong pwedeng puntahan eh. Yung passport namin, we can travel. Bakit London? I decided to come to London kasi unang-una, second language natin. Tapos marami kong nagiging kaibigan dito. Tapos isang kaibigan ko si Paulo Reyes, nauna siya dito. Sabi ko, mas okay kasi at least meron nandoon na. Oo, kaibigan mo sa Saudi to? Kaibigan ko siya dati sa Saudi. Okay. Na umalis din siya, pero nauna siya dito. Okay. So tapos noon, nandito ka na sa London, ano yung unang trabaho mo sa London? Actually, nag-work ako sa Claridge's Hotel. Okay. Nagiging on-call lang ako noon. Kasi sabi ko, ini job. Clockroom, assistant, mga artista, mga dumating. Saglit lang ako kasi naghahanap ako ng gusto ko ng full-time. Okay. Kasi on-call ako, mag-antay ka lang kailang katawagan. Sabi ko, hindi pwede dito kasi yung visa ko is, diplomat siya. Kailangan ko ma-renew na ang mag-renew din sa akin, talagang mataas din na. Hindi rin pwede na basta lang. Okay. Tapos nung Claridge's Hotel, ano na yung sumunod na trabaho mo nun? So, I decided to look for a full-time job. So, nag-career ako. Full-time ka career mo na? Oo, pero hindi... Private career ba to? Care home siya. Care home? Sa Surrey. Yung girlfriend ko, sumunod sa akin. Pero challenging yun, kasi isipin mo, kumikita ka ng $20 sa isang buwan halos sa Saudi. Pagdating dito, career, alam natin sweldo. Ito yung pinakamasakit na yung pinaka-first na sahod ko. Oo. Diba? Magkano? So, 540. Isang buwan yon. Oo. Which is sa peso, mga nasa 30,000 pa. That time siguro exchange And worse pa noon, kasi pag nagpunta kami dito sa UK dati, allowance namin 2,000 pound. Okay, so from $20,000 na kinikita mo sa Saudi, ng buwan-buwan halos yun. So which is then, nung nagpunta ka ng London, downgrade ka, no? Biglang bagsak, no? So challenge yun para sa'yo. Oo. Okay. Pero hindi ko inisip yung sa akin noon, makasurvive ako. I'm pretty sure makakita ako ng mas magandang trabaho. I'm pretty sure this is better than Philippines. Absolutely. Okay. Yun ang iniisip ko. Okay. Then, lagi na sa isip ko, kailangan ko suportahan ko yung mga kapatid ko. Kasi aminin natin, lahat tayo ganun eh. Ano na yung next na ginawa mo? So, nag-work ako sa care home, tas lumipat ako dito sa Milton Keynes. Double job ako. Nag-work ako sa storage, like cash and carry, Chinese. Tapos sa gabi, nag-work ako sa restaurant. Nagiging bar manager ako, nagiging manager ako. So, manager restaurant, medyo malaki nakita nun? Medyo malaki na, pero ang nangyayari kasi sa akin, medyo nahirapan ako kasi ang visa ko talaga, di ko dapat magtrabaho doon. So, may issue sa issue. visa? Pero dahil so, yung may-ari, yun yung tumulong sa akin na marirenew natin yung visa mo under diplomat na Pero ganito, kailangan mo magtrabaho sa restaurant ko. Kailangan ko matapos yung 5 taon para makakuha ko ng residence permit. Okay, so tinaga mo yung 5 taon kahit hindi mo gusto talaga gusto mo naman, na-enjoy mo naman. Iba kasi ako eh. Never ako magtrabaho na hindi ako nag-enjoy. Kasi kung kahit nasa warehouse ako, I have to enjoy it. And it's not I have, but ini-enjoy ko siya instead na magreklamo ako. Kasi, basta makatulong sa'yo, you will do it. Galing. Enjoy it. Sa restaurant, lalo ako nag-enjoy because yung owner doon talagang laki ng tiwala sa akin. Pag may problema, ako yung tinutulak niya doon. Diyos, can you come down there? Kasi may nagreklamo. I'll go there. Ako yung nag-handle lahat. So, parang nagiging proud ako at the same time. Okay. Kasi kahit saan niya ako ilagay, I can manage. So, at least na-promote ka na naman from career, tapos naging restaurant manager. So, obviously, nag-impisa ka doon, parang waiter siguro muna, bago ka na-promote. Oo. Pero may experience kasi ako eh. Pagkatapos nung nakuha ko na yung residence permit ko, doon ko na nasabi, okay, I can work anywhere. Yeah. So, ang nangyari naman sa akin, sabi ko, gusto ko ng full-time. After nun, naging manager ka na, tapos kaya ka lang nagtyaga doon ng 5 years kasi nga, ang goal mo lang talaga is maging maayos yung visa mo. So after nun, nagkaroon ka ng resident permit, which is nagawa mo. So, ikaw yung taong talagang matyaga lang din siguro, maraming mga pinagdaanan. So, mahirap yun, na alos, well, sabi mo nga, na-enjoy mo naman, but then on the other hand, parang ang dating, sige lang, para kailangan ko muna maayos yung go lang ng go hanggang hanggang maayos talaga lahat. Lumipat ako nung nakuha ko ng residence permit ko, nagtrabaho ako sa care home. Okay. Bumalik ako ng care home. Sabi ko, gusto ko na yung professional. hindi naman malaking position, pero gusto ko na yung proper. Private career to. Private care home siya, Burlington Care Home. Actually, nung interview ko lang, natatawa ako kasi tinitigan lang ba ako ng sabi niyo, start tomorrow.
Ganun pala kadaling mag-apply dito sa London, ano? 2 beses yun. Kasi yung pinakaunang work ko sa Surrey, ganun lang din. So, 5 years ka doon sa restaurant, nag-ilang taong ka rito sa Care Home? Naka 4 years din ako. So, 9 years in total na, no? Parang hina ng progression, ano? Pero, obviously, yung kitaan, hindi pa rin nagkakalayo doon. Noong before ako nag-Care Home, dito na nagsisimula yung nagka-interest akong bumili ng kamera. Bumili ako ng kamera, hindi para sa akin. Bumili ako para sa mama ko na naman. Kasi inisip ko nga siya lagi. Sabi ko, nag-upgrade na ngayon. Ang dami na, digital na. Ma, you need to move forward kasi hindi pwedeng film ka pa din. So, when you say, so film pa siya, tapos binila mo siya ng DSLR that time, di ba? Yes. Hindi pa yung mirrorless na yun. DSLR. Pero, hindi ko napedala sa kanya. Kasi nag-i-enjoy ako. Nakakapag-charge ka na ba noon o hindi pa? Hindi pa. Kasi nag-start ako mag-attend ako ng kaibigan na birthday. Picture yan ako. Yan naman nagsisimula, di ba? So parang ganon. Oo, tapos tinatago ko pa yung mga binibili ko. Pero walang bayad yun? Free? Walang bayad. Ano na yung transition nun? Bago ka nagkaroon ng ano? Hindi ko iniisip talaga na Oo, never. Ang sa akin talaga noon, ginawa ko yun dahil nag-enjoy ko, ganito pala yun. Okay. Tapos nag-self-study ako, pinag-aralan ko yung magpipicture. Self-study, like, nobody told me, Wala pang YouTube nun? May YouTube na nun? May YouTube na, pero hindi ko alam na sa YouTube pala mahahanap mo lahat ng gusto mo. Oh, that time? No, self-study as in self-study talaga. May libro o paano to? Wala, experience lang, try lang practical. Na try. Try lang. Ito, picturean ko to, pwede ba to, ganito, ganyan. So, the first lesson that I wanted to learn is lahat tayo nagsimula tayo sa mga macro style, like dito sa mga bulaklak. Pangalawa, yung speed. Nagka-interest ako sa sports photography. Kasi nakatira kami sa Silverstone kung nasaan yung Formula 1. Okay. So, kung ng F1. Oo. Picture ko na gano'n, tuwang-tuwa ako. Ang linis, ang sharp. Yeah. Nung pinost ko siya, nakalimutan ko yung website na yun, wala man lang nagkagusto. Sabi ko, bakit? Yun pala, pag nag-picture ka ng moving subject, dapat may motion. Yeah. Yun ngayon ang target ko. Gusto ko malaman ko paano mag-capture with motion. So, gradually yung pagkakatuto mo ng ano. So, baga, nagkaroon ka ng camera, supposedly para sa mami mo, hindi mo naman pinadala, ginamit mo. Ginamit mo na lang kasi baka, pero hindi mo iniisip yun na magiging trabaho mo yun eventually? No, not at all. Okay. Nag-enjoy lang ako. Karoon ka na ng camera, nandun ka sa restaurant, manager ka na, bumalik ka sa Care Home. Oo, bumalik ko sa Care Home, may camera na ako noon. Oo. Doon na ako na-addict. Talagang every off ko, wala ako ibang ginagawa. Kung mga bulaklak, gumagapang na ako dyan, mga lahat ginagawa ko. Tapos iniintindi ko kung anong kaibahan una ba mga functionality niya. Kasi hindi ko nga alam yung mga YouTube dati man. Hindi ako nag-research kung anong gagawin ko. So, self-study talaga. Hanggang umatin ako ng mga birthday, hanggang dumadami yung picture ko, post ako ng post. Yung kauna-unahang charge mo, saan ka nag-charge? Paano nag-start ka mag-charge ng picture? Marami akong kaibigan sa London. So, yung isang kaibigan ko, kinasal. Wedding na to? Wedding. So, nag-picture-picture ka, nag-birthday ka mo. So, sa birthday ba, hindi ka nag-charge doon kahit hindi, never talaga akong nag-charge noon. Kasi yung sa akin noon, gusto ko lang mag-enjoy. So, yung nagtiwala sa iyo sa wedding, ito interesting to, ano? Kasi ako bilang isang nasa wedding industry, medyo para pagkatiwalaan ka ng bride. Don't get me wrong, you feel like I have to make pagka sure. walang budget kasi si bride, tapos may camera ka, pwede na yan. Sige na, kasi nga budget eh. Diba? Oo, I mean, ang sa akin naman doon is malaki tiwala nila sa akin kasi nakita na nila yung mga picture ko. Kaibigan mo yung bride? Sila, couple. Oo, so couple sila. Tapos, nakikita niya yung picture mo, pero nag-trust siya sa'yo. Yun yung kauna-unahang client mo na nagtiwala sa'yo nang may bayad ka mo. Oo. Magkano yun? 450. Well, actually, not bad. Diba? Sa akin, yung 450, which is feeling ko, yung swelduhan ng mga kahit anong trabaho, more or less, carer, sa restaurant, kumikita yun ng mga between 600 to 700 pounds a week. Oo, pinakamalaki na 500. Sabihin natin 500 siguro, isang linggo, no? So, kasi dito po sa London, sa kaalaman lang ng mga iba, so is weekly yung salary. Tama ba? So, salary is, so sabi mo nga, nung nasa restaurant ka, magkano yun sa weekly mo? Ang weekly ko sa restaurant, nasa lang, mga 550. 550. Malaki, so, which is ngayon, pinakaunang project mo wedding, wow, 450, di ba? Parang isang araw ko lang gagawin to. Well, hindi naman actually isang araw. So, para lang sa kaalaman ng iba, di ba? So, kasi if you're thinking about na ginawa mo na yung sweldo ginawa mo na yung pag-shoot ng wedding sa isang araw, tapos ka na ng isang araw, hindi pa actually. Natapos yung shoot mo, pero hindi pa tapos yung project. Nakapag-client ka na, kaibigan, 450, which is para sa akin, kauna-unahang client, 450. Magandang simula na yun kasi parang, wow. Di ba kasi karamihan sa mga creative, kung may mga nanonood na creative sa atin, di ba? Para sa tingin ko, kadalasan, libre yan eh. Ako kasi libre ako nagsimula eh. Oo. As I said nga, lahat ng mga picture ko dati. Libreng wedding. Alam mo kung saan napunta yung 450 ko?
ginawan ko sila ng album. Ano yung inaasahan mo? Bakit mo sila binigyan ng album? Ano lang, nagiging, I don't know, parang gusto ko lang makita nila na yung wedding nila. Kasi inisip ko lagi pag walang album to, parang mawala lang siya eh. Diba? Kasi post lang tapos digital mawala lang. Kasi so dati, sa sobrang tuwa ko, na ba nun? meron na. Okay. Parang Friendster ata yun, something like that. Yeah. Pero sabi ko, gusto ko silang sorpresahin. Bago pa Facebook noon, nagkaroon ka ng picture na isang wedding, binayaran ka 450. So parang ininvest ko doon. Sa ng album. Napakabait na photographer nito. Nagregalo ka pa ng album. Tinodo mo doon sa album? Hindi naman todo, pero sa tingin ko naubos doon kasi ang album doon, hindi. Yun nga, tinodo mo na yun. Oo, pero hindi ko napansin yun na tinudo ko yung pera 400, doon. Yung 450. Natuwa sila, binigay ko sa kanila yung album. Okay. So after noon, so nagkaroon ka ng client, first wedding, which is kaibigan mo, nagbayad siya ng 450, pinagkatiwalaan ka, pero at the end, nawala rin kasi binigay mo sa kanila yung album. so ang ganda lang eh, di ba? Parang at the end of the day, parang ginawa ko lang din kasi libre din yung wedding ko. So parang nauwi din sa libre yung sa'yo, technically, di ba? So, pero nakita mo na may pera pa lang pumapasok. Yeah, so doon ako nag-start, sabi ko, okay. So ibig sabihin pala, nung nakasingil ka ng 450, parang sinabi mo sa sarili mo, 450, isang linggo ko yun Isang linggong trabaho ko yun. Pero sa wedding, edit ko to, magdidesign ako ng album. So, mga ilang araw mo ginawa yung editing? Ayaw ko yung madalian. Ayaw ko yung at saka may trabaho ka nun. Hindi mo naman pwedeng ibigay yung next day unless, hindi ka ba nagde-day off ng araw? Wala akong day off kasi nag-work ako 7 days a week. So, pagka may ganyan coverage, ang ginagawa ko pagka ganyan, nag-o-off ako. Kasi may iron nga, nagpipicture ka. So, wedding eh. Oo, tama. So, mga ilang araw mo in-edit yan? In-edit ko siguro mabuti sa mga 2 linggo. Talagang matagal, ano? Oo, kasi maarte nga ako eh. Inisa-isa ko yung picture. Ayaw ko yung basta-basta lang. Lilinis ko. Maarte ako eh. Ikaw yung tipong taong na ayusin ko pa rin to kahit 450 lang yung binayad nito. Kailangan ko ma-deliver na maayos. Kung yung mukha mo na may buhok na ganyan. May buhok ka ng ganyan. Simula pa lang nag-edit ako. Tatanggalin ko yun. Kung tutuusin, di ba? Parang 450 kinita mo tapos you spend in 2 weeks. At the end of the day, parang tika muna. Diba? Pero siguro sa tingin ko, naintindihan ko naman sinasabi mong 2 weeks, baka hindi naman yung dire-diretso. Hindi, every gabi parang lang. Parang 2 hours siguro. Kasi nag-work ako eh. So parang pag pinagsama-sama mo siguro yung kabuuang oras, to be quite honest, siguro yung editing time mo noon, kung hindi ka ba ganun kabilis mag-edit, siguro in total. Mga siguro 10, 12 hours. Yeah. So assuming 2 days pa rin, lumalabas yung wedding. Sa totoo lang, para magawa mo yung hindi yun ibig sabihin, everyday ako in-edit. Tama. Mas okay pa rin yung kitaan sa pagpo-photography. So after nung nakapag-charge ka ng wedding, ano na sumunod? Ang dami na nagtanong. Nagtanong doon sa'yo na interesado. Magkano ka mag-charge pag ganito, ganyan. Sa tingin mo dahil sa album o dahil doon sa pinost niya sa Facebook? Dahil sa mga nakita nila na, ay, meron palang photographer na ganito, ganyan. Pilipino. Tapos nagandahan sila. Kasi, so yung mga naging client mo lahat to, Pilipino nung una? Oo, Pilipino. Okay. Tapos nagkaroon ako ng kasama ko sa work. Nung nakita niya, ay gusto ko magpamily picture kami. Gusto ko lang makita kung paano nagsimula at paano nag-transition yung sa ngayon, obviously full-time photographer, videographer ka na. Ang pumasok sa isip ko noon, doon ko na nararamdaman na you need to invest. Okay. If you want to have a better quality. Nag-unti-unti ako ng mga flash. So, habang nagtatrabaho ka doon sa restaurant, you're saying na you're collecting some equipments already. Para pinaghahandaan mo na nakasingil ka ng 450, naging inspiration siya yon para sana pwede pala maging trabaho. So, nandoon na papunta yung nasa isip mo. Without knowing na napunta ako doon sa direction na yon. More on improvement ako. Gusto kong better quality, better equipment. Okay. Pero never thought na, okay, seryosohin ko to para kikita ako. Hindi. Grabe. Iba. So, after the restaurant, nakabili ka ng equipment ba doon o hindi na? Oo, na additional equipment yun, pero tago yun. Okay, so... Ibig sabihin, pag binili ako, tinatago ko. Kasi, alam mo na, ba't ko mamili ng ganito? Siyempre, di ka pa naman kumikita talaga. Naman talaga sa di ba? So, usually, ba't camera? Ba't ganyan? Tago ko, tapos magugo. Tapos sabi kita. ko, hindi, hiniram ko lang yan. Ba't nandito pa rin sa'yo? Ay, hindi, unti-unti ko na lang. Okay, so tapos, nung nandun ka na bumalik ka ulit sa care home, parang, so from Saudi to London, nagganito, nagganyan. Nandoon ka na ngayon sa stage ng balik ka sa care home, which is dumadami na kamo. Yun na yung tinatawag na nagfa-freelance na ako. So freelancer ka na at the same time. Oo, yun. So pero isang trabaho to ngayon doon sa 7 days a week 6 days a week? Sa care home? Oo. Hindi, may day off ka na at least 3 days a week eh. So long day. Oo. So yung mga day off mo, imbis na maghanap ka ng ibang trabaho, sana racket. Photography racket na yung hinahanap mo noon. Ina-allocate ko na yung off ko.
Pagka may nag-book sa akin, ipinagsoswap-swap ko na yung okay, ko. So madiskarte ka talaga din. Oo, tapos mabot ako sa point na talagang nainis na sila sa akin kasi panay-request ko na ng off. Nag-change na. Sa care home pa lang yon. Oo. So, nung nandoon ka sa care home, ito ba yung time na nandito na yung A&B Studio? Wala pa? Wala pa. Wala pa yun. So, okay, kwentuhan mo kami. So, sumunod na nagtiwala sa'yo after nung 450, ano na yung sumunod na kliyente? Madami na. Sunod-sunod na yun. Tumaas na yung presyo ko ng 650 hanggang... Pero yun na yun. Birthday, wedding, mga small wedding. Doon, parang nag-progress. Nasa care home ka nun. May progress yun na nangyayari. Oo. Pero yung in terms ng charges mo, kasi nga obviously, pagka madalas mo ng ginagawa, which is passionate ka naman sa ginagawa mo, tapos ikaw pa yung tipong focus dun sa result, di ba? Yun yung gusto mo. Sabi mo sana, mas magandang result. Malinis lagi. Gusto ko talaga malinis. O gaano ka-importante yung yung quality ng trabaho para sa akin kasi yung magandang trabaho, sa tingin ko yun talaga yung binabayaran ng mga tao din eh. Para sa akin kasi, I put myself as a client. Ano ba yung gusto ko? Pag hinire kita as photographer. Yeah. Pero hindi ibig sabihin noon lahat ng kliyente mo pareho ng likes or ano ba yung gusto nilang picture. Yeah. So I consider it like every client, mas gusto ko hinire nila ako dahil sa quality ng ginagawa ko. Yeah. Ayaw kong i-hire nila ako dahil mas mura ba ako compare sa iba? I don't want them. I don't like them. I want someone hire me dahil nakita nila na ang trabaho ko maganda. Kasi wala akong babaguhin. So, okay. Kano yung pinakamalaking wedding coverage na na-cover mo? Natandaan ko 2,700. Kasi yun, may kasamang 2,700 pounds? Yun yung pinakamalaki. Pero mabigat yun kasi may prenup, may album. I understand. Tapos may mga tao, may kasama ka ng shooter niyan. Oo, si Carlo David. Hinire ko siya to work with me. May freelance, obviously. Photo lang yun? Photo lang yun. Grabe, 2,700. Hindi kami nagbi-video. Wala pang, Parang hindi pa pumasok sa isip ko yung video noon. Oo. So, photo ka 2,700, tapos nag-hire ka ng isang tao. Magkano yung freelance ng that time? 400, 300, mga ganyan yan. Mga 500. Kasi experience din siya. Oo. Mayroon siyang technically, may idea siya, pero magkaiba kami ng style. Yeah. Pero alam ko, magagamit ko yung shots niya. So, okay. So, naka-charge ka na, ang layo ng ang layo ng jump mo, no? Mga ilang taon to, yung progression mo? Matagal yun kasi before ako nag-work sa hospital. Hindi ko matandaan yung mga years. Mahina ako sa mga... hindi ko inisip yung mga ganun. Mga alam ko lang nangyari yun. Pero in terms of dates, hindi ako. Pero talagang nag-work pa ako nun sa care home that time. Okay. I remember. Yeah. So, dire-diretso lang yung trabaho mo sa care home. Rakitero ko lang din talaga. At gusto mong kumita ng side hustle lang sa pagpupotography. Tapos ang pinakamalaki mo nga, sabi mo nga, habang nandoon. Nung nakakuha ka ng 2,700 package, which is ang laki nun para sa akin. Kinabahan ako noon. Pero malaki yun. Pero Pilipino to. Pilipino client. Pilipina at saka English. After ng na-deliver mo yung project, na-satisfied ba si client? Oo, happy sila. Okay. Lalo akong na-encourage na, sabi ko, kita ka pala. Then I met one of the famous photographer in her wedding. Trevor, something like that. He's got a big studio in London. Yeah. Yung mga nagsusupply ng mga magazine. After nakapag-charge ka na ng 2,700, may trabaho ka pa rin. Ano yun? Ano na sumunod? Lumipat ako ng hospital sa NHS na. Paglipat ko, lalo akong nagkaroon ng, kumbaga, dahil nasa NHS ka, more safe na. So, lumakas yung pag-freelance ko kasi masyado, nakakontrol ka na yung day kung kailan, na-arrange ko ng maayos. Kung sabaga, I can spend more time na sa photography ko. Oo. Tsaka, siyempre, hospital is better than private care home. Yeah. Para sa akin. Oo. So, ayun. So, doon talagang na-busy na ako. Lumipat ka ng care home, nasa hospital ka nagtatrabaho, which is through NHS. Naiba trabaho ko doon. Kasi, career ako, healthcare assistant. Actually, nagiging senior ako, na-promote ako sa care home. Pagkatapos, paglipat ko ng hospital, back to healthcare assistant ako. Okay. Pero wala pang isang taon, dahil nagka-interest na naman ako, it's about photographic din. Technician, nag-i-scan ka, more about cameras and things like that. Nagka-interest ako. So at least yun, kumbaga align na siya dun sa... Oo. Pero ibang level yun. Obviously, technology. Pero, hindi mahirap sa akin kasi sobra kong interesado. Nakiusap ko sa manager ko na pwede ba akong mag-shadow. So paano yun? Nandun ka sa ospital, obviously full-time yan. It's either 5 days a week, 8 hours a day, or yan yung kasi yung mga options sa NHS, di ba? Or 4 days ka na 12 days, 12 hours a day, tama? So paano yun? So tuloy-tuloy pa rin ba yung side hustle mo sa photography? Nabisi na ako noon time na yun. Ang dami ko na ng kliyente. Nandun ka na sa ospital, marami ng kliyente. Ina-market mo na ba yung photography noon? Never ako nag-market eh.
Post lang talaga ako sa Facebook. Oo. Okay. Kumbaga, pagkatapos ng picture ko, post ko lang. Ganun lang. Basic lang. Hindi ako nag-isip na... Hindi ka nag-a-ads sa Facebook. So talagang sa Facebook. So ang laki din tulong nagawa ng Facebook talaga sa photography. At saka yung client ko. Kasi pagkatapos nun, talagang sila, tapos in-spread na nila yun. Wow. Client. Kasi, si Joss, nirekomenda ka ni ano. So tapos noon, mga ilang taon pa to? Nagtrabaho ka doon? Mga ilang taon pa? Nagtagal ako sa hospital ng mga kulang-kulang 5 years eh. So nasa 5 years, tapos nag-decide ka. Bakit ka nag-decide? Paano na nauwi sa full-time? Kasi ngayon full-time ka na eh. Nahirapan ako. Nahirapan ka na sa hospital kasi ang dami mo ng wedding. Nagko-conflict na masyado yung bumibili na akong annual leave kasi siyempre alam kong mas malaki kita sa photography. Yeah. So ngayon ano yung dito? Parang sa akin para ma-inspire kasi sigurado ako may makakapanood nito na katulad mo rin yung sitwasyon na malamang-lamang pinagdaanan din yung mga ganyang sitwasyon. Sa tingin mo ba malaking bagay yung talagang bago ka magdesisyon na umalis sa trabaho, kailangan talagang mayroong sigurado? Ganito yun, ikaw mismo alam mo sa sarili mo. The only reason na ayaw mong mag-change is because natatakot ka. Yeah. Ikaw lang yun. Pero ako sa side ko nangyari yun. Alam ko na I have the quality kasi ang dami ko napapasaya eh. Na tao, so alam ko, ka na. Oo, kumita na ako. Grabe na yung competition ko kasi yung ibang mga photographer, parang ako yung mas mahal maningil sa kanila. So nagkaroon na ako ng level na ibang level yung sa akin. Oo, pero at the same time full-time ka pa rin. Oo. So okay, so magkano yung pinakamalaki habang nandoon ka sa ospital na mga nabubuk mo na? So on average, bigyan mo nga ako ng idea. Nung nasa hospital ako, kung sa photo lang, kasi ito na yung time na nagka-interest ako ng video eh. So nagkaroon na ako ng photo video package na umabot na ng 4,000. Yeah. Tapos, mga basic na mga wedding, nandun pa rin yung mga 1.5. Yeah. Yung isang araw lang, walang prenup, parang mga ganun. Oo, so actual wedding lang. Pero more on photography lang to? On photography lang. Okay, so kailan ka nagdesisyon at sa tingin mo, nung nagdesisyon ka na magpo-full-time ka na, ano sa tingin mo yung pinanghahawakan mo na ito na yon, sigurado na ako dito, magre-resign na ako kasi binasi mo ba yun sa kalendaryo mo? Walang ganun. Walang ganon? Oo. Matagal ko nang gusto na mag full-time. Pero may takot lang ako na paano ko wala akong kliyente. Paano maabot ng point na hindi ako magiging business? Sana ako mabayad ng bahay. Ganun eh. Yun talaga. That is the only one hold me. Para sa akin kasi, tama. Yun eh. Lahat naman siguro tayo takot. Pero once na nag-commit ka kasi, in my opinion, tama talaga yung ginawa mo rin eh. Na bago ako umalis dito, kailangan, mayroon na akong, nag-ipon ka ba? Paano? Nag-ipon na siguradong... Sa totoo lang, frankly, walang nakakaipon sa atin eh. Oo. Bihira lang sa atin nakakaipon dito. Unless kung manalo ka ng lottery. I mean, frankly, I'm so sorry to say. Siguro, marami dyan nakakaipon. Pero, dahil sa klase ng industry na to, you invest more rather than savings. So, wala akong ipon. Pero nag-invest ako ng equipment. So, nag-invest ka ng equipment, nung marami ng equipment mo, so tuloy-tuloy ka pa rin sa hospital that time. Yeah. Paano mo nasabi na ito na yon? Ito na yung time para... Naipit ako. Kasi ganito yung point. May wedding ako ng 4 na wedding, November and December, na in total, kikita ako, sabihin na natin na abot siya ng, sabihin lang natin more or less 10,000. Tapos, so, mga 2.5 isa, hindi average. ako pinagbigyan ng off. Sa tingin mo, yun ba yung naging sign? Yun talaga, kasi hindi talaga ako umalas eh, kasi takot ako eh. So, hindi ako umasang, hindi ako pagbigyan. Super close kami ng manager ko. Every time I request, she give everything. Supportive din siya sa akin. But there was some point na, I'm so sorry this, pero may mga naiinggit talaga sa'yo. Someone hold it na hindi ako pinagbigyan. Okay. So sabi ko, okay, I'm gonna resign. Straight in that day, wala lang plano-plano. Tapos, after nun, bumalik pa sila sa akin. Sabi niya, I think we can talk about this. Kasi ayaw nila ako umalis. Pero wala na. Sila yung umahabol na sa'yo ngayon. Nung nag-decide ka, na itutuloy mo na, sabi mo nga, mga na siguro 10,000 worth yung, kung tutusin, yung 10,000, obviously, yung 10,000, to be quite honest, 3 buwan na wala kang trabaho, mabubuhay ka ng 3,000 kasi hindi ka naman kumikita ng 10,000. 5 buwan sa hospital yun. 5 buwan yun. See? So okay, so kumita, ang galing, di ba? So parang gano'n. Parang ang lesson learned dito ay, dapat pala, noon mo pa ginawa. Tama yun talaga yung sinabi ko. On that period na siguro 1 or 2 months, sabi ko talaga, kasi nandoon pa rin yung ano ko na worry eh. Pero doon ko at the same time sabi ko, sana pala ginawa ko pa noon pa.
Sabi ko. Kasi alam mo sa sarili mo na ito, nag-i-enjoy na ako eh. I love what I'm doing eh. Dedication ko, nandoon na talaga lahat eh. Alam mo yung papunta ako sa work, talaga excited ako. Sa Alam tingin mo, gano'n ka-importante ang passionate ka sa ginagawa mo? Kasi sa tingin ko naman, lahat naman tayo, aminin natin lahat, no? Real talk tayo dito, di ba? Minsan, nandito tayo dahil siyempre, lahat naman siguro tayo nangarap na magtrabaho sa ibang bansa. Ako, career din ako nagsimula eh. Kaya nakaka-relate ako sa mga sinasabi mo, no? Di ba? So, ilang taon din yun. 5 taon din yun na ganun ang trabaho ko. Ano yung pinaka-challenging na nalagpasan mo? Siguro during pandemic. Pero at the same time, nandoon din yung drive ko na I can find way to compensate. Nag-part-time ako sa council para ako astronaut noon. Alam mo yung during pandemic, mas mahirap 'yun, 'di ba? Kasi pero alam mo nakakatulong ka. Pero walang wedding eh, no? So, mas lulusubin mo yung mismong si Corona. I mean, andoon yung takot mo. Imagine mo, si Corona talaga. Hindi Corona na Coronavirus eh, no? Yun talaga challenging. Pero at the same time, na-compensate ko yun dahil andun yung dedication ko na natutuwa ako at the same time na nakakatulong ako. Yeah. Yung, alam mo yun, kailangan ng maraming careers. Nag-work ako noon. Work ako sa hospital at the same time, work din ako sa council as a health supporter. So, yun, pupunta kami ng mga bahay. Para kaming astronaut nga eh. Double yung, gloves, doble-doble. Every time na lumalabas ka, spray, everything. That was the hardest part. So, paano mo nalagpasan to? Yung, obviously, ilang taon din yan, on and off yung tapos may wedding, mawawala na naman yung wedding, papayagan ng government, mawawala yung lockdown, so may wedding. Yung pinagdaanan mo na yon, yung mindset mo ba na, paano kaya to? Hindi mo ba naisip na parang gusto mo nang sumuko sa photography o... Hindi ako umabot sa point na ganyan because everyone naman experience struggle eh. So, ibig sabihin, para sa akin noon, I have option. Iyon din ang kagandahan kung ini-enjoy mo yung kung saan yung sa tingin mo kaya mong trabahoin. Huwag kang magtrabaho na hindi mo ini-enjoy. Find another way, magtrabaho ka ng something na at the same time na-enjoy mo pa rin. So, I can go back to the hospital. I can go back to the council. So, if the photography doesn't work because of the pandemic na walang weddings, walang event, then I have option. I can survive. Sa tingin mo, lahat naman tayo naghirap ng pandemic eh, di ba? So, lahat naman kahit anong industriya, restaurant, photography, any businesses. So, halos karamihan. Siguro lang, ang masasabi ko lang na hindi talaga naapektuhan is yung mga staff caring, for example, yung agency na nagpo-provide ng mas malaking demand nila, di ba? So, but then, sa atin, creatives, especially hospitality, restaurant, ang daming nagsara, di ba? Kasi nga, wala talagang pinasara. Pero yung iba, ginawa nila, nagbenta sila ng online. Tayo, photography, hindi mo pa rin pwedeng benta online. Ano ba yung kliyente na tumatak sa'yo, emotionally, na masasabi mong, kahit hindi binayaran ako, priceless, ika nga, yung reward? Mayroon ka na bang na-experience na gano'n? Actually, para sa akin, halos every client, I feel like, very rewarded eh kasi very thankful sila. Tapos talagang alam mo yung iba yung mararamdaman mo yung thankful na thank you Diyos, talagang nakikita namin talaga yung everything. Ito na surprise ako kasi during the event nagbigay na sa akin ng regalo to. So client na nagregalo sa iyo. Na talagang nagregalo siya, obviously pag nagregalo yung tao sa iyo o kliyente sa iyo, sobrang natuwa yan eh. Ibig sabihin, yan yung masasabi mo na pinaka... Ibang level yung pagiging... appreciation nila sa'yo. Hindi basta-basta yung regalo eh. Parang, ang regalo hindi... Masarado pa. Hindi pa nga nabuksan kasi natanggap ko to kahapon. Grabe. So, alam mo na kung saan galing yan? Ito kababayan, hindi to coincidence po ha, hindi to scripted. Para lang sa kalaman ng lahat, ito po ay totoong nangyari. So, yung question ko sa kanya ay tungkol sa meaningful client, narinig niyo naman lahat. So, pero ibang level, ang sabi niya dito, belated happy birthday, Josh. So, nalaman niya birthday ko the previous days. Pero ang nagpadala nito, ito yung kliyente ko na ang anak niya nagdibo. Shout out to Ma'am Sheila Oy, Dr. Oy, and family. From my client. Grabe. Nakadalawang gift to sa akin man na hindi ko inaasahan na, alam mo yun. Sa tingin mo talaga, kaya mo ginagawa yung ginagawa mo dahil may mga ginagawa kang... Napasaya ko sila. Hindi lang napasaya mo sila. Tapos pangalawang... Overdanda, yeah. May gift opening tayo mga kababayan. Walang wala itong... sa Dr. Oy. Ma'am, salamat po. Man, nag-goosebump ako. Tingnan mo. Tumayo ang balahibo ko. Tingnan mo naman yung regalo ko, man. Di ba? Pinhaligons yan, man. Isa to sa mga paborito ko na hindi ko mabili. Grabe. Yung una binigay niya sa akin, mas mahal pa. Siguro, I don't know, parang similar. Pero
Ito yung mga hindi ko mabili-bili ba, manghinayang akong sa pera, bumili. Pero look at this, man. So, yan. Thank you so much for this. Shout out sa mga naman. Naisama. Naisama. Hindi po to pinalano at hindi din ito So, talagang nagkataon. Pati ako na-surprise ba din ako na Okay. Ang galing. Sobra akong natuwa, dahil sa tingin ko, kaya sila nagregalo bukod sa natuwa siya sa ginawa mo. Kasi ikaw, pag natuwa ka, talagang, sign of appreciation sa tingin ko diba? Yung mga client na nagbibigay. Yung iba naman, hindi regalo. Honestly, hindi ako nag-expect ng No. Lahat naman tayo, wala naman tayong Ang iba, pinadaan nila sa expression like, pinopost nila, tapos nag-review, doon nila pinadaan. Ngayon sa'yo, yung pinaka-meaningful na sabi ko nga, na talagang nasasabi mo na tagumpay ka bilang isang photographer. Kumaga, event photographer. Ngayon na nakatanggap ka ng mga ganyan, so sa'yo, hindi naman dahil sa regalo, kumaga naging priceless ka. Kaya lang, parang ang dating, kaya ka nakaka-relate, ay sinasabi mo na parang, ito yung paulit-ulit kong gagawin, kahit ano mangyari, dahil ito yung gusto mong gawin. Yeah. Tama ba? Yeah. Kasi alam mo na doon ka nag-enjoy na kahit napagod ka na, nag-enjoy ka pa rin. Iba yung nagtatrabaho ka kasi kailangan mong magtrabaho. Bilang isang creative, ang ibigay mo talaga yung 110% mo every client. Gano'n ka-importante sa iyo yan? Importante yun kasi end of the day, ikaw lang din ang mag-suffer kung hindi mo galingan. Kasi pag uwi mo, hindi ka happy. I mean, ako naman hanggang ngayon, hindi ako happy. Yeah. Every time, alam kong, the reason for that, because I know I can do more. Yeah. Pero, siguro yun na talaga ako na kahit pa tuwang-tuwa na sila, kahit happy-happy sila sa service ko. Parang kulang pa rin. Oo. Parang may kulang. Lagi. Sa tingin ko, isang magandang sign yan nang ikaw ay parating naghahanap ka pa ng improvement. Ika nga. Kumbaga, para sa akin talaga, bilang creative din, yung learning, ako hanggang ngayon, nag-aaral tayo. Marami pa rin kailangang aralin. Marami ko na-meet na tao na ganyan. Diba? At sa naobserbahan ko, parang na-stuck sila because happy na sila doon. Okay. Oo. So, yun yung nakikita ko. Sabi ko, okay, I would think positive on my side na lang din na kahit hindi ako happy. Alam mo, pauwi ka, magdadrive ka, inisip mo, I could do better than that. Next time, I'll try to do it better than that. Something better. Oh. Pero, hindi ibig sabihin nun, mali ginagawa mo. Ibig sabihin, alam mong mayroon pang ikakaganda doon. Yeah. So, lagi akong ganyan. Minsan ba, sumagi na sa'yo na na para bang, yung bang parang gusto mo nang sumuko at sumagi na sa isip mo yan? Actually, di ko naisip yun. Alam mo bakit? Hindi umabot sa isip ko ba na susuko ako? Dito sa photography? Bakit? Sa tingin ko, doon talaga ako pinaka nag-enjoy. Okay. At the same time, alam mo yung, lahat naman tayo napapagod, di ba? Normal yun. Oo. Kahit, alam mo yung, in actual event, sabi mo, grabe, pagod na ako. Pero hindi yun ang sumasagi sa isip ko na ayoko na ng ganito. Never. Naniniwala ka ba doon sa kasabihan na pagka-passionate ka doon sa ginagawa mo at kung may passion ka talaga doon, parang it's never work anymore, no? It's more, nangingibabaw talaga yung passion doon sa ginagawa mo kaysa sa doon sa trabaho. Doon talaga ako naniwala. Kasi alam mo bakit? Napaka-challenging Wedding, sobrang challenging lalo stressful, na. Di ba? Sobrang stressful. You will encounter different hindi ibig sabihin noon na mahirap sila. What I mean is yun bang alam mo yung timing, yung takbo ka dito, takbo ka doon, tapos gusto mo ma-achieve to, hindi mo magawa because there's no more time. Sobrang challenging, pero hindi yun umabot sa isip ko na ayoko na ng ganito. Ito, based dun sa experience mo, ano yung pinaka-challenging na client experience na nagkaroon ka na? Parang, sana, hindi ko na lang ginawa to. Mayroon na ba? May na-experience ka ng ganon? There's two incident actually na talagang yun. Nagkaroon ako ng wedding, puti ito. Oo. Sa North Banda. So, yun naman is, ito yung isa sa mga experience kung bakit you have to trust someone who's got experience. Okay. The reason for that is, kung alam ko lang na mayroon palang ganon, i-apply ko yun sa next client ko. Kasi nangyari nito, they hired me, yeah? I went there, pagdating namin sa church, bawal magpicture. Bawal ka talaga magpicture as in. So, there is two things on that learned lesson na dapat kailangan alamin mo, alam ba ng church na may photographer ka. Yeah. So yun. That was long time ago. Kaya in-apply ko na yun sa mga next client ko na make sure ang press alam ba na may photo and video ka. Gano'ng ka-importante sa iyo yung time pagdating sa wedding? Live event kasi ito eh. The most important. Every time, every meeting, number one talaga highlights ko yung lagi. Time. Pero, pagdating mo doon, huwag kang umasa masusunod nila.
you really need to guide them. Yeah. You really need to direct them. Ako, siguro, lahat ng mga kliyente ko dyan, alam nila yan, stricto ko sa time. Well, kasi yung time para sa iyo, kung ganun yung, kasi tayo, di ba, parang feeling ko minsan, kasi live event nga yan, sobrang challenging gawin. Tapos pangalawa, in terms of timings, on the day, para sa akin, I have allocated talaga plenty of time para at least hindi ka na-stress mag-setup and everything. Nabe-burnout ka na ba sa trabaho minsan? Alam mo yung makakaranas ka naman talagang pagod pero never mong masabi na ayaw ko na. Andoon yung pagod. Uwi ka, narami kang ramdaman. Pagod. Siyempre, tumatanda na tayo eh. Alam mo yun? so, nakakaramdam ka ng burnout ka. Pero ako, dahil nga talagang ito yung gusto ko, never akong ayaw ko na ng ganito. Pag uwi ko, carry on lang. Yeah. Ganun pa rin. Kasi nga, siguro mas nangigibabaw yung passion, no? Para feeling ko. This is what I want. I mean, kahit anong... Kasi naalala ko dati, after pandemic, sunod-sunod yun eh. Mayroon akong isang coverage na 4 na araw, magkakasama tayo. Oo, yun, walang tulugan. Drive pa tayo. Pero ang saya, di ba? Diba? Yun eh, di ba? Naalala mo yung talagang... Talagang dire-diretso, 4 o Friday, pero Saturday, ibang saya Sunday. noon. Anong klaseng photographer si Joss? Gusto ko lang i-imagine na ang photo ko, last generations. What I mean by that is gusto ko malinis lang na shot. Creative is always there. But you prioritize the quality, you identify the person. Kasi paano mo mapapakita sa mga apo-apo mo na ikaw to kung ang mga shots mo puro creative? Oo. So you have to mix with the creative, natural, but beautiful. Sa akin, malinis lang talaga. Gusto ko lang malinis. Ayaw ko yung pulido. Kumbaga, planchado lahat. Perfectionist ako. Gusto ko, hanggat maaari kung may time, uulitin ko yan. Ganun ako. Pero, at the same time, hindi mawawala sa akin yun. Gusto kong mag-shot ng candids na hindi nila alam. Kasi, ayaw ko yung puro directed. Puro. Okay. So, kung i-describe mo as a photographer, si Joss ay... perfectionist, but at the same time, nandoon yung natural, candid na telling the story. Gusto kong magbigay ka ng advice, di ba? So, sa mga taong sa tingin mo, malay mo, may mga makakapanood nito na halos nakaka-resonate dun sa mga ginagawa mo. Ano yung advice na mabibigay mo sa kanila? Create your own signature. There's two kinds of some people na gusto lang hobby lang. Pero if you think na gusto mong karyerin yun, create your own signature. Follow somebody that you like. Kasi when you follow somebody na, I admire his work, ikaw yun. Na, okay, gusto ko yung ganyan style. But it doesn't mean you have to copy them. Get inspiration, create your own. If you see somebody na they have their own style, don't make any competition. Compete yourself. Yeah. Do a competition of yourself so you will grow. Galing. Because this person na you admire it, although you have the inspiration to get it, but you will apply it with your improvement. Ibig sabihin, taluhin mo siya. Okay. Taluhin mo siya with your own style. It doesn't mean makipagkompetensya ka sa kanya. Create your own style. The reason for that is, hindi mahirap sa'yo i-achieve yung gusto mo because that's what you like. Okay, tama. So, the person na hire you, gusto ka nila kasi gusto nila ginagawa mo. Wala kang babaguhin. Now, if sabihin nila, Josh, hindi ko kaya ang presyo ni Vic Rivero Films, ikaw ang kukuhanin ko, pero gusto ko yung style ni Vic Rivero Film, pero hindi ko afford, kaya mo bang gayahin yun sa kanya? Mahirap sa'yo yun kasi... Ano sagot sa mga client na gano'n? Sabi ko, well, you pay for the quality. Hindi ka naman pwede bumili ka ng Gucci. Tapos yung pambili mo... Gagayahin nila yung design ng Louis Vuitton. Exactly. So there's a reason for that. The price why is different. Yeah. Okay? Pero para sa akin, yun ang sinasabi ko, sa mga baguhan na nag-start, you have to create your own signature para mag-grow yun. Huwag kang mag-jump on different style kasi hindi ka mag-grow. Ang mangyayari sa'yo na pabago-bago ka, ay gusto ko yung style ni ano, ay gusto ko yung style ni ano, tas you keep changing. Yeah. Because consistent na gawa mo is yun yung nagpapahighlight. Kasi hanggang ngayon, hindi naman ako masasabi na talagang consistent. Ako, I have to form it. Change for improvement is a good thing. Yes. Para change, kung yung changes mo ay magiging better dun sa kung nasaan ngayon. To improve. Is always better than doing so create their own signature para pag nakita nila yung picture, si Josh to. Yeah. Ay, pag nakita nila, si Vic to. Ano yung ma-advise mo doon sa mga creative na nagsisimula na kumbaga gustong-gusto ko talagang ginagawa ko, gusto kong ganito. Ano yung mga dapat nila gawin? Obviously, hindi ka rin basta-basta mag-make decision without planning. So, before you decide na, okay, gusto ko na mag-full-time na ganito, obserbahan mo rin, how's the feedback from your client? Confident ka ba na makakuha ka ng kliyente? Yeah. Ako,
Before ako nag-decide, kahit di pa ako nag-decide, confident ako na maraming pa rin mag-hire sa akin. Pero magkaiba tayo ngayon ng sitwasyon. Pero Ngayon, tsaka yung in your case, nung nag-resign ka, may 4 ka ng kliyente, which is worth not only that, I more have than so 10,000. many. Oh, I have so Diba, many. kasi sa akin, importante. Gano'n ka-importante yon na bago ka mag-resign, may sigurado na kagad na, ay, may nakabook na ako dito, di baling, sigurado naman ako dito na, yun ba? Tama ba? Ano yung Build advice? your foundation first. Hindi ka naman pwede gumawa ka ng business na umalis ka sa trabaho mo tapos wala kang portfolio. Mahirap yun. So don't do that. Create a portfolio, tapos obserbahan mo yung kliyente mo. Ano ba feedback? Importante is feedback ng kliyente without you asking. Kasi pag in-ask mo, mapipilitan yung kliyente mo magbigay sa'yo ng good feedback because maya sila. Leave it until they express. Para sa akin. Karamihan ng kliyente ko, I don't ask them na, oh, kumusta? Maganda ba yung picture ko? No. Ask them feedback. I don't ask them. You never ask them feedback? Yeah, because if you ask them, mapipilitan silang magsabi na, oh, maganda. Ako, inantay ko lang. Send ko, antay ako ng feedback. Pag hindi sila ma-feedback, there's two things. Busy sila, or hindi sila expressive. Okay. Pero, pag walang complaint, ibig sabihin, goods yung ginawa mo. Pero pag ang client, straight away, wow, lagi kong ganyan, wow, oh my God, Josh, ang ganda. So, that is good thing. So, you know yourself. So, kailan tama yung timing sa pag-ask ng review? Kasi, sa akin, yung testimonial, para sa akin, importante rin yun eh. Well, para sa akin, is OP yun. Kasi, lalo na ngayon. This time, people look at your review. Sa lahat ng businesses, di ba? So, ngayon, para sa akin, kahit nasanay akong hindi ako nag-ask, I started asking, if you're happy to give review, put some review. Yes, please. Di ba? Parang yun eh. But, gusto ko honest. Aanuhin mo naman yung sabihan ka, ang ganda, pero hindi maganda. Totoo naman yun. So, siguro, di ba, para sa akin, feeling ko mas magbigay ng honest feedback sa client is not a bad thing, but then, obviously, kung ano yung magiging sagot nila, prepare ka lang. Oo. Ako naman, lagi akong, there's two things eh. Either you absorb or forget it. Kung ang buhay mo ay isang album, ano magiging title nito? That's a good question. Bigla ako na-surprise dyan. Ngiting lumilipas na hindi na maibabalik. Bakit? Kasi boss, katulad ng isang picture, pwede mo siyang tingnan pero hindi mo na pwede maulit yung mga nangyayari. Kasama na yung emotion, sad, happy, everything, halo-halo na yun, nandoon na yun. Pero, nandoon yung picture, pwede mo siyang tingnan pero hindi mo na maulit. Yung mga masasayang nakaraan, ang picture lang mag-keep noon pero hindi mo pwedeng ulitin yun. Yung masayang araw na yun. So ano na napundar mo sa ngayon bilang isang photographer na full-time na? Ano na yung nabibigay sa'yo ngayon ng ginagawa mong trabaho in terms of lifestyle? Alam mo yung bata ko? Alam mo yung pinakapangarap ko lang kung anong gusto ko? Bisikleta lang, boss. O ngayon? Diba ngayon? Ano na napundar mo sa never umabot sa isip ko magdadrive ako ng luxury car. Kasi pagka nagpunta ka sa event, tapos nakabike ka, medyo mahirap-hirap yun. So ngayon, ano yung mga sa tingin mo masasabi mo kung hindi dahil sa pagpupotography ko, hindi ko mapupundar to? You are using the highest specs of cameras. You can buy what you want. Pero again, andoon yun sa ano mo na, if you buy this, na may extension, you spend money. Diba? Pero, more naka-invest talaga ako ng mga equipment, boss, na hindi ko in-expect na ma-afford ko yun. Para sa akin, importante na regaluhan mo yung sarili mo, paminsan-minsan. Sa totoo lang, malaking bagay sa akin na ang daming magme-message sa akin, bro, ang galing mo, bro. Para sa akin, parang isa yun. Naging inspirasyon ka na? Oo. Nung iba? Actually, ang daming nag-message sa akin. Gusto kong mag-shadow sa'yo. Pero iniiwasan ko kasi ang sa akin, focus ako sa ginagawa ko. Pag may kasama ako, isipin pa kita. Pero ang dami gustong sumama. Tapos ang dami nag-admire. Hindi ko masyadong ipinagsiwalat. Pero ang dami nila na ang galing ng ginagawa mo, ganito, ganyan. Hindi mo ba naisip minsan na you use this as your advantage to help people, but then obviously, if you're gonna help people, you're spending time. Ang daming nag-asa sa akin, boss. Pero ang nangyayari kasi sa akin, gusto ko yung taong tuturuan ko, yung sincere. Kasi ayaw ko yung nakita lang niligaw ako, gusto na silang sumama. Pag gusto mo, magme-message ka, second message, gusto ko talaga, sir, matuto. Tuturuan kita. Wala akong, I have no filter. I would love, sabi ko nga sa'yo, meron akong kaibigan. He don't even know how to click the camera. But he is one of the best now for me. Working with me. Mula nung naging photographer ka na full-time, ano yung pinakamalaking project
na na-commission mo? I'd like to be honest. Naka-close ako ng wedding na 6,000. Para sa akin, malaki na yun. 6,000. Isang wedding, sobrang laki nun. From 450 to 6,000. Pagka ganun na binavalue yung trabaho mo, tapos may nagbubook pa rin, parang gusto mo pa lalong gumaling para sa susunod baka 10K na. Tama ba? Malay mo. Kasi nag-iba na ang takbo ngayon ng sa industry natin. So you have to be observant. Anong plano mo in the next 5 years sa Jos Rosales? Sa photography? Gusto kong obviously makapagtayo ako ng studio ko talaga. Yun yung isang na kahit hindi ako mismo ang pupunta, I have people to work on that. Parang restaurant lang yan eh, no? Ganun yung expansion na gusto mong mangyari. Gusto kong lumaki. I mean, again, it might change kasi recently, ang daming nagbabago sa industry na to, di ba? Competition and everything, there's a lot. Oo nga pala. Speaking of competition, in terms of pricing, yung iba sasabihin, tataas yung kilay, ang mahal mo namang sumingil, 6,000, di ba? They're normal yun, boss. Oo. Diba? Every client will react differently. Yeah. Because they have no idea about prices. But the most challenging in there, a lot of clients, they are not attractive with the quality. They are attractive with the price. But the good thing is, kahit ganito ang nangyayari sa industry na to, I still have finest people, they priority the quality. And the good thing with that is na-filter ko yung client ko. Absolutely, man. Right? So, whoever comes to me, dahil gusto nila yung ginagawa ko, pagdating sa price, okay, I understand because yung ganda naman talaga ng gawa mo, Josh. Okay, pastok tayo ngayon, Josh. DSLR o mirrorless? Mirrorless. Sunrise shoot o sunset shoot? Sunrise because kung pangit ang weather sa umaga, may chance ka pa mag-shoot ng sunset. Kape bago mag-shoot o tulog muna? Tulog muna kasi pag nag-shoot ako, na-energize na ako sa shoot pa lang. Excited ako, kaya hindi ko kailangan ng kape pag nag-shoot ako. Ganda nun ah. Masakit na client o masakit na breakup? Masakit na breakup. Yung client na masakit, kaya ko i-handle yun. Kung hindi ka photographer ngayon, ano si Jos Rosales? Piloto. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos at salamat din po sa panunood nitong GSS. At sana po ay may natutunan kayo at na-inspire kayo sa aming mga ginagawa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Vic Rivero po. From GSS. Thank you, Vic. Salamat, Diyos. Thank you so much, sir. Thank you, boss.